Reaction on mandated return to office by the DOF. Nagwo-work sa BPO. Ako, call center employee. Kayo ba? Apektado ba kayo sa mandate na ito? Nakikita talaga namin yung productivity, pagiging efficient and effective employee when you're working from home as opposed to working on-site. Sobrang galit yung naramdaman ko. Sobrang hirap ng adjustment namin from on-site to work from home. And then, on the sudden, ibabalik ulit kami. Yun, mag-resign kami. And it will affect the client kasi bakit tataas yung attrition. So, if you know guys what is attrition, yung numbers of nag-resign, numbers ng headcount na mawawala sa company. It's a very negative impact sa mga company na tumataas yung attrition rate because of bringing back sa work on-site. Kasi ang tanga-tanga ng gobyerno, kasi sa ibang mga bansa, they are actually creating a law na ma-impose yung work from home na maging permanent. Yes, oo. Tang-ina talaga yung gobyerno dahil nabubuisit ako dahil wala talagang kwenta ang gobyerno talaga ng Pilipinas. Alam mo kung bakit? Sa tax pa lang namin, sobrang ako ay admit nabubuisit ako kasi yung tax ko talaga every month kaya magpasahod ng 2 katulong. Hindi ako nagmamalaki, it's not bragging but this is time to disclose. Ang tax ko nasa 9,000 every month. Imagine yun, hindi pa ba sapat yun? Papahirapan nyo pa kami bumalik sa office na hindi nyo man maayos-ayos yung traffic, hindi nyo maayos-ayos yung public transportation, pumila sa MRT, makipagsiksikan, yung tipong kailangan pang bumangon 2 hours before the shift na samantalang isang city lang yung pagitan ng office ko, tinitirhan ko, pagod ka sa biyahe, yung gastos. Kung halimbawa ako, hindi ko na kaya mag-commute talaga na makipagbalyahan sa MRT. Sa transportation pa lang, makaka-affect na siya sa productivity. Pag tumataas yung absenteeism, tumataas yung late dahil laspag ka na sa biyahe pa lang. Those are things na dapat i-consider nila. Sinasabi nila na, okay, let's boost the economy. Okay, hindi ba sapat yung tax namin? Yung time na nangangailangan din kami ng tulong kasi hindi naman right away nung nag-lockdown, hindi naman lahat nakapag-transition sa working from home Kasi yung mga tang-inang internet connection naman natin talaga, hindi naman ganun ka-stable. Wala kaming ayuda na tanggap na yung iba, merong 8,000 na ayuda, kami wala. So buti na lang yung company ko nagbigay ng ayuda sa amin at nakaraos-raos kami. Samantalang itong gobyerno, hindi kami qualified na makatanggap ng ayuda that time dahil may mga trabaho daw kami. Kaya babalik doon sa work from home, going on-site para daw ma-boost ng economy, yung mga micro businesses. Hindi ba nila alam na mga 7-Eleven at mini-stop lang ang bukas paggabi? Mga tanga-tanga sila. Gusto nilang mag-spend kami ng money for the transportation na will in fact, it will affect negatively sa aming buhay dahil hindi kami makapagtrabaho na maayos dahil pagdating ng office, pagod na kami, pawis na kami kasi walang maayos sa transportation ang Pilipinas. Yun ang katotohanan. Walang kwenta ang Pilipinas sa gobyerno talaga. Alam mo yung time na yun na nauso yung angkas? Ang nakakabuisit nung time na yun, yung government, nakialam sa angkas kung ano pa yung pinakamaganda at pinakamaayos, pinapakialaman ng gobyerno. Alam mo, the government of the Philippines is actually atras. Instead of find ways to be more effective and efficient, each one of us, not to make citizens in the Philippines suffer, mas pinapahirapan. Alam mo yung point na hindi naman natin kailangan pa ng face-to-face. Hindi naman kami estudyante na kailangan talaga ng face-to-face to learn more and to be more effective. We can work without face-to-face setup. Alam mo yung nag-on-site ako, friend, parati ako nagkakasakit, friend. Kasi alam mo kung bakit? Halos kalaplapan mo na yung nasa MRT. Halos kaya mo nang halikan lahat doon sa sobrang sikip. Tapos dadagdag pa kami. Dumating sa point ko na napapagod na ako. Yung tipong give up na ako. Parang araw-araw na lang bumabiyahe. Pero nung kapag work from home ako, I was able to perform my job the best that I can. Kung kailan pa nag-start maging stable ang lahat ng mga empleyado na mag-work sa bahay, tsaka pa nakikialam yung gobyerno. Alam mo, I understand we are thriving para lang makabalik, tumaas ang ekonomiya. It's understandable. Ang tanga-tanga ng gobyerno, samantalang nung lockdown, nagkaroon sila ng programa na balik probinsya. Tapos ngayon, balik economic zone? Ano to? Parang tanga-tanga? Parang, ano ba talaga? Ano bang consistency ninyo? Ano ba talaga? We can still boost the economy by, agriculture. Yung mga ganun, yung mga pinauwi nyo sa probinsya. Buti nga ako kasi nasa sa economic zone pa rin ako nag-work Pero may mga trabaho kasi kami na nasa Baguio, Rizal, nasa Laguna. Kasi they can still perform remotely. Hindi naman kailangan ng face-to-face. Nung time na nag-pandemic, yung gobyerno gumastos ng bonggang-bongga para sa Balik Probinsya Project. Tapos ngayon naman, Balik Economic Zone Project naman, yung pababalikin kung saan nag-congested yung lugar, doon na naman pababalikin na naman para ma-boost yung economy. There are other ways to boost the economy. Like the government should spend. Yun naman kailangan para bumulis yung velocity, but not to the extent na masasacrifice yung mga BPO industry kasi tumataas yung absenteeism. Yun yung pinakaayaw talaga namin, yung tataas yung absenteeism,
tataas yung ako minsan nagkukunyari ako, aaminin natin yan sa lahat siguro ng mga empleyado ngayon na nakikinig. Meron nagsisinungaling na, si TL, supervisor, hindi ako makapagpasok kasi may sakit ako. But again, ang reality talaga napagod ka na talaga kasi sa biyahe pa lang, kung pwede lang talagang may bayad yung biyahe, ang yaman ko na. Kasi, mo 2 hours ang biyahe papunta pa lang sa Taguig. Tapos pauwi ko 2 hours din. So 4 hours na nasayang sa buhay ko. Instead, yung 4 hours na yun, kaya kong matulog. Ako I am proud to say, I was able to survive COVID-19 pandemic without any government help. Yun lang naman ang kaya kong ipagmalaki eh. Simula nung pinanganak ako, never naman ako umasa sa gobyerno na yan, mga putang ina. Sila naman ang umaasa sa akin. Lumabas ka lang sa Mercury Drugstore, bumili ka lang ng tortillos, tingnan mo yung VAT nun, tingnan mo yung tax na yun. Nagbayad ka, bawat galaw, kulang na lang hangin, may tax. Ang gobyerno ang umaasa sa mga tao, hindi tayo. Kasi ako, kung magkasakit ako, hindi naman ako pupunta sa public hospital. Dahil ba gumamit ako sa tulay ng Guadalupe? Tax ko yun eh. Yung mga tulay na yan, yung mga ganun, yung mga tax na yun eh. Pero dapat lang kasi nagbabayad kami, pero yung tipong ganyan na instead na bibigyan siya ng magandang buhay, quality life, kailan tumaas yung gasolina, tsaka naman kami pinapabalik. So lahat ng may mga sasakyan sa amin. So alangan naman lilipad kami, hindi naman kami aswang para lumipad doon. So, pag mga ganitong drama, ma-red tag tayo, mga buisit, mga mahilig pa naman yung mga ganyan mga gobyerno, mahilig mag-red tag ganyan. Sabi ko, tangina, pag red tag kayo, taxpayer ako, mga buisit kayo. Nabubuisit lang talaga ako, as in, nag-inis ako talaga. Ako, halimbawa, pinag-decide kami, mag-resign kami lahat, tangina. Mag-resign kami in 30 days. Alam mo yun, dadagdag kami sa 3.11 million na jobless. Wala, maghanap kami ng work from home na mga freelance.